Walang perpekto sa atin, but it's time for real change. So yun ang hinihingi ko mga kababayan. Huwag po tayong susuko, huwag po tayong... Sa mga nakaraang linggo, medyo mainit talaga ang eksena sa Senado. Hindi yung tipong may isang malaking event lang, kundi yung sunod-sunod na politikal na galawan, palitan ng posisyon, at mga isyong umiikot sa leadership at direction ng ilang mga major decisions sa loob ng chamber. Sa ganitong klaseng environment, normal na rin na laging may tension sa balita, laging may speculation online, at laging may mga mata ang publiko sa bawat galaw ng mga senador. At isa sa mga pangalan na palaging napapasama sa usapan ay si Senator Alan Peter Cayetano, lalo na dahil sa mga posisyon at statements niya sa gitna ng mga developments sa Senado nitong mga nakaraang buwan. Kamakailan lang, naging official na rin ang malaking pagbabago sa leadership ng Senado, kung saan nagkaroon ng pagpapalit sa Senate President position matapos ang botohan ng mga senador. Sa ganitong klaseng political shift, natural na mas nagiging visible at active ang mga key figures sa Senate dahil kailangan nilang maglabas ng statements, mag-explain ng posisyon at mag-share ng insights tungkol sa mga nangyayari sa loob ng institusyon. Kaya, habang umiinit ang political scene, mas dumami rin ang public appearances at live streams ng ilang senador, kabilang na si Cayetano, na kilala rin sa pagiging active sa pagla-livestream at pag-address ng public issues online. Dito papasok yung isang livestream na hindi inexpect ng kahit sino na magiging viral. Sa gitna ng usual na discussions about politics at personal reflections, nag-share si Cayetano ng simple at personal na routine niya kapag mabigat ang sitwasyon o kailangan niya mag-isip ng maayos. Wala itong anything extraordinary sa simula. Ang sinabi lang niya, may mga moments daw na nagre-reflect siya, nagdarasal, naglalaro ng chess, at kumakain ng sisig. Parang normal na human routine lang. Nothing political, nothing scripted, just a personal way of coping and thinking. Pero, alam mo naman ang internet ngayon, kahit gaano pa ka-normal yung statement, kapag nakuha ng attention, mabilis siyang nabibigyan ng bagong meaning. Sa loob lang ng ilang oras after ng livestream, may mga clips na agad na kumalat online. Hindi na yung full context ang nakikita ng mga tao, kundi yung short parts lang kung saan binabanggit yung chess, dasal, at sisig. At dito nagsimula yung natural na transformation ng moment from simple livestream into viral content. Ang unang nangyari, syempre, editing culture. May mga videos na lumabas na may dramatic effects habang binabanggit yung chess. Parang biglang nagiging serious strategy moment. Yung prayer part, may slow zoom at emotional background music na parang may big revelation scene. Tapos yung sisig, naging highlight pa ng mga edits. May sizzling sound effects, close-up shots ng pagkain, at dramatic timing na parang ito yung pinaka-importanting part ng buong video. Wala namang masama doon. Normal na internet humor lang talaga. Pero doon nag-start yung wave ng memes. Sa mata ng viewers, biglang nagkaroon ng pattern yung sinabi. Hindi na siya simpleng routine, kundi naging kombinasyon na nakakatawa dahil sa contrast. Chess na usually iniisip mo strategy game. Dasal na usually personal and quiet moment. Tapos sisig na everyday comfort food ng maraming Pinoy. Yung tatlo pinagsama sa isang sentence. Kaya automatic naging meme material siya online. Hindi kailangan ng malalim na explanation. Kasi sa delivery pa lang, alam mo nang madaling i-edit at i-joke. Habang lumalaganap yung clips, mas dumami rin yung creative interpretations ng netizens. May mga edits na parang documentary trailer na may voice-over na sobrang seryoso, parang in the midst of political tension.
Tapos biglang cut to chess pieces moving slowly, sisig sizzling, at candlelight prayer shots. May iba namang version na mas comedic, parang skit lang na exaggerated reaction sa bawat salitang binabanggit. Sa TikTok at Facebook Reels, sobrang daming variations kaya naging full-blown meme trend talaga siya. Pero interesting din isipin na habang tumatagal, hindi na lang siya tungkol sa original clip. Naging internet culture moment siya. Kasi yung mga viewers, hindi lang basta nanonood, nag-a-add na rin sila ng sarili nilang humor, sariling edits, sariling context. Ganun talaga ang cycle ngayon ng viral content. Once na pumasok ka sa meme space, hindi mo na fully kontrolado kung paano ka iti-translate ng audience. Sa kaso nito, yung sisig, chess, at dasal, naging parang shorthand na ng internet humor for random but oddly powerful combinations. Yung tipong kahit wala ka sa original live stream, maiintindihan mo pa rin yung meme kasi na-absorb na siya ng culture. Kahit may iba na hindi alam yung buong context ng Senado situation, naririnig lang nila yung phrase, gets na agad nila na meme siya. At habang lumalawak yung reach ng content, mas lumalabas din yung typical behavior ng Filipino internet users. Mabilis mag-transform ng serious or neutral content into relatable humor. Hindi ito bago, pero every time nangyayari siya, iba pa rin yung impact. Kasi laging may bagong twist. Minsan pagkain, minsan catchphrase, minsan political moment, pero lagi siyang nagiging shared joke ng maraming tao. Sa dulo, kung titingnan mo yung buong story, hindi naman talaga tungkol sa sisig, o chess, o kahit dasal. Ang pinaka-core nito ay kung paano gumagana yung internet ngayon. Isang simpleng personal moment na sa ibang panahon baka hindi na napansin, pero ngayon, nagiging viral content dahil sa editing, timing, at audience reaction. At sa Pilipinas, lalo na, mabilis kumalat ang ganitong klaseng content kasi very active ang meme culture at commentary community. Kaya ngayon, kapag naririnig mo ulit yung sisig, chess, at dasal, hindi na lang siya simpleng statement mula sa isang live stream. Isa na siyang internet moment na nagpakita kung gaano kabilis mag-transform ang ordinaryong content into something people can joke about, remix, and share. At kung may takeaway man dito, siguro ito lang. Sa panahon ngayon, kahit simpleng sinabi lang sa live stream, kapag naabot ng internet, pwede na siyang maging buong trend. At minsan, yun pa yung mga content na mas tumatagal kaysa sa mismong original context.